Nakikita naman po natin lahat mga kababayan. Paano po kumilos at magsalita itong si Pangulong Bongbong Marcos. Very professional. Kung hihiramin natin yung pananalita na ginagamit ng iba para sa isang mahinhin, parang hindi makabasag pinggan. At maaring ito ang naging basihan ng iba. Lalong-lalo na po itong si dating Pangulong Duterte, kaya tinawag niyang weak leader. May ipapakita po akong video na kung saan makikita po natin na istrikto ang Pangulo pagdating po sa rule of law. Pero bago yan, at bago ka pa lamang sa aking channel, at ikaw ay isang loyalistang Ilocano, Tagalog, Bicolano, Bisaya, at kung ano man ang iyong salita, pero isang mamamayan na nagmamahal sa bansa at nagtitiwala sa Pangulong Marcos, kababayan, kakabsat, ken gagayam, subscribe kayo mamot ito YouTube channel ko, tapno kan kanayon tayo nga agpapatang niya. Pagyaman ako na yapo. Panoorin natin ang video ito kung saan ang ating Pangulong Marcos ay nagbabala. Ayan, nagbabala po sa mga taong hindi marunong sumunod sa batas at patuloy na gumagawa ng mga bagay na labag sa batas. Hindi niyo po kayang takasan ang batas. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Guo, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang gigil, very professional, pero very strict pagdating po sa rule of law. Keep up the good work, Mr. President, at nasa likod mo kami. Mga kababayan, napanood nyo ba yung pagdinig ng Senado sa bangayan ng KOJC at ang ating kapulisan kahapon? Alam nyo, kapansin-pansin na naman na pinapanigan ng chair na si Senator Bato de la Rosa ang KOJC. Oo, halatang halata mo na talagang panig siya dun sa kabila. Naging 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 isumbong mo kay Bato. At sa kasagsagan po ng pagdinig, may humingi po ng point of order. Oo, nakakatawa ito. Ito yung resource person na representative po ng KOJC. Ewan ko kung parang natatandaan ko si Attorney Torion yata yun. Point of order now! Ang alam ko, member lamang ng committee ang may karapatan na mag-raise ng point of order. Alam nyo, mabuti na lamang po may isa pong resource person na nagsabi dito kay Chair Bato de la Rosa. Oh, ayun, natauhan po si Senator Bato de la Rosa. Oh. At sa naturang pagdinig po kahapon, kapansin-pansin din na parang pinagkaisahan itong si General Torre. Oo. Pero dito po, lumabas po yung totoo at tapang ni General Torre. General, nabubulol naman. Nanindigan po si General Torre na nasa tama at nasa batas ang bawat kilos at ginagawa ng Philippine National Police kaugnay nga po dito sa pag-aresto dito sa puganting pastor. Pasensya na po kayo. Ginamit ko lamang po yung sinabi po ni PBBM. Sinabi kasi ni PBBM na itong si Kibuloy ay pugante. Kaya yun din, sa bagay, pugante nga dahil nga takas o kaya tumakas sa batas. Di ba? Hindi po kasalanan ng pulis ang nangyayari ngayon sa KOJC.
Hindi kasalanan ng mga pulis ang kaguluhan dulot sa pag-aresto kay Kibuloy. At lalong hindi naman po kasalanan ni Pangulong Marcos na may kaso na kinakaharap itong nasabing Son of God. Di po ba? Gusto ba nilang matapos na ang lahat ng ito? Ang sabi ni General Torre, madali lang naman yan. Hayaan nilang halughugin at hanapin si Kibuloy nang hindi sila nakikialam. O di naman kaya isurrender na itong si Kibuloy. Yun lang daw. Tapos na. Aalis na ang mga pulis dyan. Kung talagang mahal ni Kibuloy ang KOJC at ng itong mga miyembro niya, dapat lamang lumantad na po siya. Harapin niya sa korte ang kanyang mga kaso, yung mga inaakusa sa kanya, ipagtanggol niya ang kanyang sarili para linisin. Di po ba? Kasi kawawa naman po itong mga miyembro. Oo, mga miyembro na pagod na po sa pagtatago sa kanya. Doon sa napanood kong video, pulis pa ang kinakapkapan nila eh. Napanood niyo ba yon? Mga babaeng pulis na pinapasok, pero sila ang kinakapkapan. Ayan, sila pang inuutusan. Sila rin ang nag-uutos kung hindi pwedeng buksan ang isang pinto. Yan, ganun ba? Grabe. Trabaho ng pulis ang magpatupad po ng batas. Good job po, General Torre. Ang daming nakapanood at nakapansin po sa ipinakita mong katapangan sa ngalan ng katotohanan. Dahil kawawa naman po itong mga itong mga sinasabi nilang di umano'y mga biktima ng pang-aabuso nitong appointed Son of God. Sana lumutang ka na, Pastor Kibuloy. O kaya naman itong mga KOJC member, siguro mas mabuting isurrender na po ninyo siya. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood.